Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan ng Game 5 ng San Antonio Spurs at ang Minnesota Timberwolves. Noong Game 4 nga ay maagang napatalsik sa game si Wemby matapos ng bigyan ng siko si Naz Reid. Kaya naman sa Game 5 matchup nila ay talagang gigil nga bumawi ang youngest defensive player of the year winner sa history ng NBA. First quarter pa lang nga ay gumawa na siya ng 18 points. Wala nga magawa ang depensa ng Timberwolves sa kanya at pinapakita niya kay Anthony Edwards na nagkamali ito nang sabihin niya sa post-game interview last game na mas nahirapan pa sila noong nawala si Wemby sa lineup. Natapos nga ang first half na hawak ng Spurs ang 59-47 lead at meron na kagad 21 points, 11 rebounds and 2 blocks si Wemby. Habang sa Timberwolves naman ay wala ngang kahit isa na nakagawa ng double-digit scoring. Hawak din nga ng Spurs ang 30-16 advantage sa points in the paint. Sa second half naman ay mas nag-dominate lang nga mga kaibigan ng San Antonio Spurs at tinambakan na nila ng husto ang Timberwolves. Umabot pa nga sa 30 points ang biggest lead ng Spurs hanggang sa tuluyan na nila itong tinalo sa score na 126-97. Nang tala si Wemby ng 27 points, 17 rebounds, 5 assists and 3 blocks on 56% shooting sa field. 21 points din si Keldon Johnson, 18 points, 4 rebounds and 5 assists si De'Aaron Fox, 17 points, 4 rebounds, 6 assists si Stephen Gassel, 12 points si Devin Vassell at 12 points, 10 rebounds din si Dylan Harper. Ngayon nga ay isang panalo na lamang ang kailangan ng Spurs upang umabante sa conference finals at may pagkakataon silang tapusin na ang series na ito sa Game 6 sa harap ng fans sila Anthony Edwards at ng Minnesota Timberwolves. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo sa hindi magandang balita. Pumanaw na ang backup center ng Memphis Grizzlies, Brandon Clarke, at hindi pa sinasabi sa ngayon kung ano ba ang totoong rason ng kanyang biglaang pagpanaw. Subalit ito nga ay pinaghahalaan bilang OD o overdose matapos na may makuhang mga pinagbabawal na gamot sa eksena. Nang dumating nga ang paramedics sa scene ay wala nang buhay ang former 21st pick ng OKC na siyang na-trade din patungo sa Memphis Grizzlies. Si Brandon Clarke ay may edad pa lamang na 29 years old kaya naman napakaaga pa nga talaga nito mga kaibigan na nawala sa mundong nilalakaran natin. Si Clarke ay nag-average din ng career best 12 points and 6 rebounds per game. May season din nga kung saan 66% ang kanyang field goal shooting. Bukod kay Brandon Clarke ay isa pang member ng community ng NBA ang nawala. Ang former 13-year NBA veteran Jason Collins ay pumanaw na din sa edad na 47 years old matapos na makipaglaban sa stage 4 cancer sa kanyang utak ng multiple years. Si Collins din nga mga kaibigan ang pinakaunang baklang NBA player o at least unang umamin ng kanyang totoong kasarian sa NBA. So dalawang hindi inaasahang balita nga ang bumulag sa NBA na nagkaroon lamang ng konting oras ng pagitan. Rest in peace nga sa kanila mga kaibigan.